Maglalabas ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention laban sa luxury Porsche 918 Spider ng aktor na si Derek Ramsey. Nakasalukuyang nasa kustodiya na ng LTO. Sakali namang tuluyan ng ma-forfeit sa pamahalaan ng kotse matapos ang seizure proceedings, nakatakda namang isubasta ito ng Bureau of Customs. Pero muli namang dumipensa ang aktor. Alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Vroom vroom to auction, yan ngayon ang destinasyon ng supercar na ito na pagmamay-ari ng aktor na si Derek Ramsey. Matapos kasing kumpiskahin o i-impound ng Land Transportation Office dahil sa pekeng plaka na pag-alaman naman ng Bureau of Customs na misdeclared o dinaya umano ang papeles at mga impormasyon ng supercar na ito nang i-import sa bansa. Kaya gaya ng iba pang smuggled cars, nakatakda itong isubasta ng Customs. Inanunsyo na ng Customs ngayong Lunes na i-issuehan na nila ng warrant of seizure and detention ang Porsche 918 Spider ng aktor. Ito ay magpapasok sa isang proseso na ito ay magiging pagmamayari na ng pamahalaan. Pagkatapos ang warrant of seizure and detention at seizure proceedings, ito ay napasa kami ng gobyerno, ito ay i-auction natin. Hindi ito sisirain o mawawasakin. Taong 2021 aniya nang ipasok sa bansa ang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga noon ng 50 to 100 million pesos. Limited edition ng supercar na ito na ngayon naglalaro na sa 120 to 150 million pesos ang halaga. Ibig sabihin ng misdeclaration, kung ano yung talagang dapat na klase ng sasakyan, idineklara ay ang mas mababang klase. In this case, dapat ito ay Porsche Spider 918 at dineklara rito ay Porsche Boxster. Ayon sa Customs, 1.8 million pesos na halaga ng tax lang ang binayaran nito, imbis na hindi dapat bababa sa 35 million pesos. Base yan sa halaga ng sasakyan noong 2021. Kaugnay nito nakatakdang questionin at kasuhan ng BOC at LTO ang importer, shipper, consignee at mga empleyadong humawak ng deklarasyon ng sasakyan. Lahat ng mga tao na na-involved na dumaan yung mga papeles, pati yung may isang tao pa bago kay Mr. Ramsey ang under investigation. At yung mga empleyado rin ng LTO na nakapagbigay ng ORCR dito sa sasakyan. Habang ang aktor at may-ari ng sasakyan na si Ramsey maaaring ipatawag para sa investigasyon. Paglilinaw naman ng dalawang ahensya, hindi si Ramsey ang direktang kakasuhan dahil hindi naman siyang importer at naipasa-pasa na ito bago pa man mabili ng aktor. Samantala nanindigan si Ramsey na wala siyang nilalabag na batas. Sa kanyang Instagram story nitong Sabado, depensa ng aktor, hindi siya smuggler at binili ang supercar sa J-Works gamit ang kanyang sariling pera. Aniya, sinabihan din daw siya na tax paid ang sasakyan nang bilhin niya ito 4 na taon nang nakalilipas. Depensa pa niya, binili niya ang sasakyan in good faith at handang makipagtulungan sa mga investigasyong ginagawa. They will be given the presumption of innocence. Malay niya kung saan galing o paano ito pinasok ng bansa. Yun ang paliwanag niya. Nasa kustodiya ngayon ng LTO ang high-end car na isinasa ilalim pa rin sa investigasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.